Hindi ako naniniwala doon, pero dahil sa takot ko, ginagawa ko. Iyon, nandito kami sa Villa Epipania para maggawa ng podcast. Kasama ko si Adventure Ducks at saka si Boss Bino. Kasi si Boss Bino ay first time. First time mo dito. So takot na takot ka ba? Kwento mo naman yung ano mo, yung ano mo last week. Yung last week ba? Or last 2 weeks? Last 2 weeks. Last 2 weeks ka nag-explore dito, di ba? 2 weeks pa. 2 weeks pa. Bago tayo bumalik dito. Ay, oo nga pala. Kamusta yung ano mo? Yung napanood ko, takot na takot ka eh. Pero iba kasi nasa video, iba yung talaga nararamdaman mo, pare. Feeling ko natakot siya sa second floor eh. Oo. Kasi iba yung takot niya nung iba explore niya, di ba, dito sa first floor. Pero nasa second floor na, iba yung takot niya nun. Iba parang nagmamadali siya. Anong meron sa taas? Nung pagpasok, pag-akit ko pa lang, parang ang bigat na nung hakbang. Parang ayokong tumuloy na. Parang natatakot na ako. Bakit? Umakit pa lang ako na hanggang, kinikilabutan na ako. Creepy? Oo. Anong creepy sa taas? Nakakatakot yung itsura, yung mga kwarto. Itsura, no? Yung tatlong higaan, tapos may mga kama pa. Oo, kasi yung mga cabinet, sobrang nakakatakot kasi parang sinaunang. Yung kama? Yung kama, yung parang yung nag-isang kama. Nag-iisang kama, na puti. Yung master's bedroom. Iba Hindi naramdaman ko ng first time. Iba yung kailangan ko doon. Si Dax, di natin tatanungin ito, matapang naman ito eh. Ako wala kasi ako masyadong experience sa horror boy eh. Yung kamustahin ko yung unang solo mukbang mo sa cemetery. Yun nakakatakot. Nakakatakot yun kasi tawag dito, set up pa lang sobrang tagal na. No? Ang tagal mag-set up ng mukbang boy. Grabe. Kasi sa pag actual mukbang, kakain ka lang nakakain eh. Tsaka alam mo na talagang maraming gumagalaw. Oo. Ang problema sa setup, pupunta ka, hanap ka ng spot, tapos yung camera mo. Pag solo yun Yung camera mo, ako, 3 camera ko eh. 3 camera mo. So may kandila pa, maghahain ka pa. Tapos after mo liligpit ka pa. Pati yung alam mo yung feeling na nag-set up ka pa lang, kinakabahan ka na. Ay, oo. Actually, mas nakakaba yun. Hindi ka makafocus sa pag-set up kasi pinapakaramdam mo yung paligid. Kasi wala ka pang ilaw. Wala ka pang ilaw. Nag-iilaw ka pa. Oo, mahirap doon pa. Kasi nakafocus ka dyan, parang may mga something sa periphery. Madilim pa, hindi mo pa naiilawan yung paligid mo po eh. Oo, ganun yung feeling. Ganun din yung naramdaman ko. Ganun talaga. Parang ayoko ituloy. Ako din, parang ayoko ituloy. Nagdadalawang isip pa rin ako. Bibili ako ng pagkain. Parang nakapagpaalam na ako sa Nintendo, bibili ako ng pagkain. Nagdadalawang isip pa rin ako. Maganda kasi yung kakalabas ng video pag nag-setup. Yung sa akin kasi ginawa ko, yung unang solo mukbang ko, sa labas pa lang nag-video na ako eh. Tapos pagpasok ko, parang uncut ginawa ko. Dire-diretso. Dire-diretso. Ikaw naman, yung mo, hindi ka nag-setup eh. Yun nga, hindi ako nag-setup. Dire-diretso ka. Mas madali pa rin yun sa'yo. Mas madali yun. Kesa yung 3 camera, 2. Ang hirap mag-setup, boy. Setup na nga. Ang hirap mag-setup pa. Kailangan hanapan pa ng magandang ilaw para maganda yung ng... Tsaka ang mahirap doon, lalo pag sa sementeryo, yung mga tambay. Sabay. Yung mga addict pa din. Yung pabo. Usually naman napapasok natin yung sementeryo public. Kasi pag private, ayaw talaga nilang... Mahirap magpaalam pag private. Ayaw talaga nilang payagan. Pero ayaw natin i-try dun sa mga south, pati north cemetery kasi may mga nakatira sa loob. Yun ang talagang maraming tambay. Maraming tambay doon sa loob. Diba? So kaya ang hinahanap namin yung wala talagang tambay. Doon sa hindi ka nakasama dun sa sa pagsangan. Oo nga. Lumban. So sayang, maganda doon pare. Pero pa kami pupunta sa Liliw. Di ba? Kamusta yung yung motovlog mo pa? Motovlog. Ang haba ng motovlog mo, 50 minutes. 50 minutes. Nakakilabot dun sa kasi ang problema dun, di ba yung pinuntahan ko yung Marilake. Madami mga aksidente ron eh. Marami rin binawiin ng buhay doon. Ang buti na lang, hindi ko alam yung mga ibang aksidente doon sa lugar na yun. Kung saan. May mga nagko-comment na lang. Huli ko na lang nabasa. Nadaan mo yung mga banking doon? Ayun yung banking, di ba? Marami nga namatay doon. Nakakatakot. Tapos gabing-gabi ka pa nagpunta, tapang mo. Kasi kaya marami pa lang namamatay doon. Pag nandoon kasi nagmamotor ka, parang hinahamon ka ng daan.
Parang gusto mong bilisan, gano'n. Nung pumunta kasi ako doon, gabi. Kaya hindi ko binalak yung ginagawa, yung banking na gano'n. Oo. Tapos, ang nakakatakot doon, yung pagkalagpas ko ng Devil's Corner. Kasi grabe yung fog. Biglang sulpot ng fog na yung parang nasa kalapa. Buti nakita mo yung daan. Oo, nakita ko yung daan. Pero pinakita ko rin sa video, yung inilawang ko yung ng flashlight na talagang puro fog yung paligid. Talaga? Oo. Tapos yun nga, namalik mata ako or may something na parang may nakaharang na anino. Kita rin sa video May nakaharang talaga na anino. Yung mo sa may nakaharang sa anino. Tapos yun, back na talaga ako. Sabi ko, ayoko na. Okay na sa akin yun, may nakita ako Ang haba ng vlog mo, no? Oo. Makatakot nga. Yun nga. Pero nakakapagod mag-explore, no? Oo, nakakapagod mag-explore. Dahil mong dala, ang dami mong kailangan gawin. Dahil mong dala. Tapos mag-i-edit ka. Biyahe, oo. Edit. Grabe yung trabaho natin. So, Ayan. So, ano meron? So, ngayon yung mga cheating, no? Maganda rin yan. Oo, ba't uso ang cheating? Oo, ba't uso yung cheating? Ano ba ang una nag-cheat? Ano ba mas nag-cheat? Lalaki o babae? Lalaki pa. Para sa akin, lalaki pa din. Lalaki pa rin. Lalaki pa rin nag-cheat. Pero, pag ang babae nag-cheat, hindi mo mahirap hulihin ang babae. Oo. Hindi, ang tanong ko ay, sino ba ang mas madaling mag-cheat? Lalaki o babae? Lalaki pa din. Madaling mag-cheat? Lalaki. Ay, madali ang mag-cheat kung pagpipiliin yung lalaki babae, kung sino madali mag-cheat. Lalaki pa din. Lalaki pa rin, mas madaling mag-cheat. Mas madali siya makakuha ng babae. Kasi yung babae, mas madali makakuha ng lalaki. Yun ba? Aminin na natin. Kasi alam mo kasi yung mga lalaki kasi, kaya mag-cheat niyan ng walang feelings Alam mo yung kung ano lang yung hapon, di ba? Yung mga ganun. Nag-cheat yan para sa pwedeng mag-cheat yan para sa ganun, sabi natin ganun. Pero yung babae kasi, hindi yan mag-cheat ng walang medyo love ng walang love sa So ang ibig mong sabihin, mas madaling makakuha ang lalaki ng babae kaysa mas madaling makakuha yung babae ng lalaki? Mas madali makakuha. Siyempre, mas madali pa rin makakuha yung babae. Yun nga yung gusto kong pero, hindi rin naman papayag hindi rin, halos lahat ng babae, hindi naman papayag kung wala silang feelings doon sa lalaki. Ganon. Medyo Minuguluhan kayo. Pero alam ko na gets ng iba yun. Naniniwala ka pa rin doon na walang feelings yung babae pag ganun lalaki? Paano Hindi nangyari yun? May feelings. Naniniwala ka pa rin may feelings pag nag-cheat yung babae? Para sa akin, Pero, at totoo, mas madaling makakuha ng, tama yung sinabi, mas madaling makakuha ng lalaki ang babae. Kasi, kahit sinong i-text niyan, for example, ikaw babae ka. Di ba? Type mo si Bino, type mo ko. Pagka binessage mo kami, sigurado may sasagot din. Tama. Ganon nga. Tama. Di ba? Pero ang lalaki, hirap yung humanap ng babae kasi, di ba, ang mga babae, di ba, hindi magre-reply yan. Kasi syempre, may mga delikadesa pa rin naman yan. Tama. Pero pag babae, pag gusto ng babae mag-cheat, puta pa rin 90% kaya. Kasi puta, ang dami yung mga aligid dyan. Kahit yung mga kaibigan nila, pag may message niya, yakagin niya lumabas, parang hindi masisiro yun. Ang lalaki, possible na masiro. Ang daming mag-react ng mga babae dyan. Wala akong sinabi na mag-cheat ang babae. Ang sa akin, mas madaling mag-cheat. Mas madaling makakakuha ang babae kasi ang lalaki, game yun, boy. May point ka dyan. Game yun. Pero, sa single na lang tayo Pero sa percentage ng nag-cheat, lalaki? O lalaki lang yung nahuhuli? Yun nga yung sabi ko, hindi mahirap mahuli ang babae pag nag-cheat. Mahirap mahuli ang babae. Or ang lalaki, hindi masyado nanguhuli. Pero kasi ang daming Hindi, magaling magtago ang babae kaysa sa lalaki. Hindi rin nanguhuli ang lalaki, boy. Para sa akin, depende hindi sila yung tipong tamang hinala lagi. Depende sa babae. Depende sa babae. Depende sa babae. Pero ang lalaki kasi, hindi yan kukutuban. Kung hindi talaga kutob-kutob. Hindi katulad ng babae. Pero kahit ngayon, mali yung kutob nila, kutob talaga yun. kutob talaga yan, boy. Di ba? Pero ngayon, ngayong age na to, basta ngayong panahon na to, ang dami natutulpo, puro babae. Yun nga yung gusto ko sabihin sa inyo, boy. Kasi mas madali talagang magloko, hindi ko sinabi nagloloko, mas nagloloko yung mga babae. Pero mas madali silang makakahanap. Pero
Lalo na pag mga LDR. Oh boy! Dami niyan. Kasi nga, ang lalaki lagi nakaaligid sa babae yan. Mamimili lang yung babae. Pag lalaki, kahit mamili ka dyan, kung ayaw naman sa'yo eh. Okay, ayaw naman sa'yo. Pero pag may isang umuo dyan. Pag may isang umuo. Pero ang percentage, hindi. Pero ang babae boy, 90%. 90%. Sa 10 lalaki, Lahat na i-message niya. Hindi masisira. Baka dalawa lang hindi mag-reply boy. siyam dun. Nako. Diba? Sa lalaki, pag nag-message ng 10 babae, baka isa lang ang mag-reply, baka wala pa boy. Zero. Amo si Bal. Tapos si Bal, zero. Si Bal boy, 100 na mini-message. Isa lang ang nakukuha. Tinuruan ako nun. Tinuruan ka pa. Sabi, mag-install ka nito. Parang, dito. Yung mga app. Tapos, ang dami alam nung app. Gumawa ko ng ng profile doon. Opo, teka. Sige. Ang ginawa ko profile, yung yung mukha ko talaga. Oo. Alam mo ba, may di ba swipe yun, yung para mag-match kayo, ganyan. May nakamatch ako. Sir, parang nagano sabi na, ikaw ba talaga yung nasa picture? Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, oo, ako yung nasa picture. Sir Dax, ano po ako? Followers po. So, ano po, pa-shoutout po kala Boss Nino, kala Balbalo. Ang ginawa ko. Bakit nandito? Hindi ko lang pa nanonood yun. Ang ginawa ko, in-install ko yung app. Wala kilala ka eh. Nakilala ako. Grabe. Pero dito sa atin, medyo, sa Pilipinas, medyo hindi pa uso yan, boy. Pero sa Amerika, boy. Iba, grabe doon. Grabe ang babae sa Amerika, boy. Talaga doon, Iba nga tinatanong nila, yung mga napapanood ko, yung mga body count, kung nakailang lalaki na, boy, may umabot ng 40, 50. Grabe. Wala pang 30s yung babae, boy, ah. Iba yung may nakita level. pa nga ako, may narinig pa ako sa podcast din yun, 100 yung 100, oo, boy. Ilang taon? 100 meron, boy. Bata, ano pa. Hindi, yung mga sa podcast kasi, yung mga nagpo-porn, mga... Okay. Pero yung mga sa club lang, mga ganun din, 30, 40, yung body count. Grabe yung yun. Grabe sa Amerika, boy. Ba talaga pag calibrated? 20 years old, 100 na yung body count niya. Oo nga, boy. 100, pero yun, boy. Kasi sa mga hindi nakakalam ng body count, kahit i-search nyo na lang yung ibig sabihin ng body count. Hindi, sabihin mo na, yung body count is ilan na yung nakasama niyang lalaki. Ayun, yun na yun. Yun na yun. Nakasama sa pagtulog. Nakadate. Kaya, isa yan sa rason, boy, kaya bakit ang daming Amerikano na pumupunta sa Pilipinas. Mga lalaking Amerikano. Kasi, nakakakuha sila ng mga high quality na babae. Hindi ibig sabihin na high quality is maganda. Loyal, mapagmahal, maasikaso. Traditional na babae. Alam niyo yung mga traditional na nasa bahay lang, hindi pala gimmick. Ganun pa rin kasi sa Pilipinas, pare. Hindi pa rin naman sa bagay naman na pag-aaralan nila. Hindi pa rin. Sa Amerika, boy, hindi na sila nakakita ng ganung babae kahit magaganda doon. Hindi na sila nakakakuha ng ganung babae kaya mas gusto nilang mga Pilipina. Kasi alam mo naman mga Pilipina, boy, pag-asawa mo talaga maasikaso sila, strict-tuan sila, loyal sila. Pati ngayon yung mga bata kasi, pa sila, natuturuan pa sila ng mga lola nila. Oo, meron pa eh. Pati mga magulang natin, di ba? Medyo pa yun, mga dalaga Pilipina, ganyan, di ba? Kasi conservative ng conservative pa dito, boy. Kaya gusto dito ng mga gusto ng mga kasi wala na sila makuhang babae doon na natatagal na yung kasi yung mga kasama nila ng hindi mag-cheat. Ang dami nag-cheat sa kanila, pare. Oo. Boy. Ang dami nag-cheat sa kanila pag yung mga podcast, yung mga ang dami, pare. Mas kawawa mga lalaki doon. Kaysa sa babae. Ang dami talagang nag-cheat na babae doon. Tapos, di ba yung divorce, sa kanila pa napupunta lahat ng pera. Di ba? Yung lahat. Kasi kalahati. Magkalahati talaga. So dito sa atin, kaya dito nag-aharap sila ng Bakit punta tayo sa nandito tayo. Si Dax nag-open. Hindi, ikaw ang nag-open. Hindi, ikaw. Ako na nag-open. I-review natin. Oo, kasi Almoralde kasi. Kamukha kasi ni Almoralde kasi. Doon sa kay Vice ganda eh. Cheat. Sabi mo kanina, bakit ang dami? Ba't trending yung cheat? Ako pala. Oo, di ba, boy? Nag-open. Pero maganda yan nakakuha. Pero hindi. Pero maganda naman. Pero hindi naman ako hindi ako nag-cheat ba daw? May tinanong ang mga bata kanina. nung last 2 weeks. Yung mga bata kasama natin, punta tayo sa Paranaque. Last 2 weeks. Artista o vlogger. Yan. Artista o vlogger. Di ba?
So, anong... Diba? Puro, ano sagot ng mga bata, pare? Lahat ng sinagot ng bata, puro vlogger. Mga bata na, puro vlogger na. Wala na, parang Dati, nung tayo ang bata, puro artista sikat sa atin. Ngayon, yung mga bata, puro vlogger na. Kasi wala na napapanood. Wala na, pati ano eh, kung mapapansin mo, bukas yung TV, pero lahat nakahawak ng cellphone eh. Social media na. Kahit nga buksan mo yung TV, YouTube pa rin. YouTube pa din. Social media na mapapanood. Ikaw content namin yan ni Binoy pag may time kami na sa daan. Yung katulad ginawa ko sa mga bata, i-content natin yung artista o vlogger. Pero pag bata ngayon, puro vlogger. Puro vlogger, lahat sila talaga vlogger. Alam na nila. Hindi na nila kilala artista. Hindi na. Kahit na yung word na artista, parang hindi na nila alam. Yan yung mga edad na 10 pababa. Hindi na nila alam yung artista. Bali parang ano, ang mangyayari niyan, parang pawala na yung mainstream. Wala na yung mainstream. Wala na mainstream talaga. Wala na yung mainstream. Puro... Kasi automatic alam na nila, vlogger kayo, kuya. Ibang dating sa, ibang ano nila pag vlogger. No? Parang nung araw tayo, artista yung tingin natin. Pag nakakakita tayo ng artista, di ba? Sila ganun parang ganun na rin. Vlogger. Kasi hindi nila alam yung artista eh. Wala na, hindi na alam ng mga bata. Ang alam nila, vlogger. Siguro mga age noon, mga 10, naglalaro sa mga 10, 12, pababa. Pababa, oo. Wala na yun, lalo pa yung mga susunod na henerasyon. Wala na. Diretso yung ano nila, hindi sila nag-iisip eh, vlogger. So, ibig sabihin, hindi nila alam yung artista. Hindi nila artista. Wala na. Sa mga bata. Sa mga bata. Pati yung ibang artista nag-vlog ah. Gumawa ng mga channel. Nag-vlogger na rin. Kumbaga parang nag-change na rin sila, nag-vlog. Wala, matatalino yung mga artista na yung boy. Na nag-change sila ng vlogging. Kasi bagong karir. Kasi hindi rin madali, hindi common artista ka, kaya mo kagad mag-transition ng vlogging, magkaiba boy. May nakita kong mga artista, hindi sila ganun yung views. Hindi ganun yung views. Hindi nag-click. Hindi sila ganun kagaling sa, iba kasi yung acting na may script, tsaka iba yung atake ng vlogging boy. Iba yung atake ng vlogging. Yung mga atake nila Kong, nila Sir Gervin, yung mga ganun. Iba kasi. Iba? Pangmasa talaga na ano eh. Ayun pa isa, kasi pangmasa, yung mga artista ngayon, parang siguro na ano sila na parang bababa sila. Ay, pride. Gets mo? Gets mo yun. Parang artista ako tapos at tingin nila, pag nag-vlogging sila, Magda-downgrade. Tingin nila downgrade. Hindi nila alam, mas gusto nga ng tao yun. Hindi. Gusto ng tao yun, pero parang downgrade. Kasi siyempre, kung kumikita ka na ng malaki doon, sa vlogging naman boy, back to zero ka eh. Ibibilda mo ba yun? Ibibilda mo ba yun bago niya na makuha yung TF niya eh. Na gano'n, di ba? At hindi biro. Alam mo mag-continuous upload boy. Diretso talaga dapat yung upload. Di ba? Kung baga sila dati, pagka nag-taping sila, yung medyo sikat na 30,000 per taping. So, sa vlogging, bago makita yung 30,000 bro. Ilang upload yun? No? Ang mga nakita kong yung mga nag-i-interview din, mga hosting, sila Alex Gonzaga, yung magkapatid, tapos si Luis Manzano. Sila yung ginagawa nila. Yun namang diskarte na yun, dinadaan nila sa sikat na guest. Kasi pag di naman sila nag-guest doon sa sikat, baksak din yung views. So, ang maganda sa kanila, boy, may connection sila sa mga sikat. Kasi artista sila eh. Isang tawag lang nila, tropa-tropa yan. Ang mas madalas nilang ini-interview, mga vlogger. Ngayon. Mga sikat na vlogger. Ngayon lang. Pero dati artista. Dati ba artista? Oo, boy. Yung nagsisimula pa lang sila. Yun nga maganda sa kanila eh. Pag nag-umpisa sila, meron kagad silang i-interview na sikat na yung fan base doon, makukuha nila. Tama. Ngayon, vlogger na nakikita mo kasi vlogger na sikat. Vlogger na yung nakikita ko na lagi nilang ini-interview. Nakita ko nga yung mga interview nila kay Diwata, grabe, million views. Grabe yung kay Diwata. Ito pa si Diwata. Isa pa yung Diwata. Sino yung kausap natin kanina? Yung gwardiya sa Parañaque. Sabi na pag-usapan mo, di ba? Doon kayo magpaalam sa... Nagpapaalam po kami sa sa GSIS. Sa gwardiya doon sa water pan sa Parañaque. Sabi niya, tinuturo kami sa... GSIS sa Pasay. Sa Pasay. Tapos na pag-usapan na doon yung sa malapit kay Diwata. Tapos ang sabi po nung gwardiya, kanina ay, ang tawag si Diwata yung suplada. Suplada daw. So, suplada naman talaga sa video, boy. Dami ko nakikitang clip. Sabi mo ng clip na pinili lang yung negative, pero dapat di mo makikita yung sa isang tao na hindi talaga suplada. Hindi mo siya makikita. Kahit na kumakaway siya, medyo siguro inis or
Yun, Sayang, no? Sayang. Well, okay naman. May mga fan base na siya. Pero kasi... Tutusin, kahit di na siya gumalaw dun eh. Kaya nga... Focus na lang siya ron sa mga nagpapapicture sa kanya. Dapat ninanamnam niya yung Dapat ninanam niya yan. Oo. Kasi lagi yung dahilan, pagod ako. Hindi na ako nakapagtrabaho. Hindi na ako nakapagtrabaho. Kaya hindi mo naman tapos kailangan inaano nila yung mga vlogger. Pare, kailangan niya yun. Doon nga siya sumikat. Doon siya sumikat eh. Sa mga nagbablog eh. Diba? Doon siya sumikat sa mga nagbablog. So dapat mahalin niya yun. Oo, tama ka. Mahalin niya dapat yung hindi dapat niya. Hindi dapat ganun. Pero wala eh, kung hindi na niya nakain, siguro mababa na yung tolerance niya sa Oo. Pero at least ngayon, nakapag-build up na siya ng sarili niyang, parang nakapag-pondo na siya eh. Oo, Parang meron ganun yung na. nangyayari. Dapat ninamnam niya yun na dapat dati hindi siya. Sabi niya kasi hindi na daw siya makapagtrabaho. Kasama sa trabaho niya yun. Interview niya yun. Oo. Pero okay lang, ganun lang mo talaga. At least dalawa na yung ano niya. Parisan niya. Parisan niya. O, so meron sa QC ah. Pero sino ba nagsabi na yung sa QC daw, ang may-ari nun? Si Rosman. Parang ano na lang, Franchise. parang may naririnig ako na sosyo. Sosyo na. Sosyo daw. Sosyo na. Kasi ang Ibig bilis sabihin, eh. sa kanya sa Pasay lang. Yung second branch na yun, parang nakita ko, ano na sila eh. Madami na silang ano doon. Pero kaya nilang anahin yun. Pero kung tutuusin, kaya niyang gumawa ng isa pang branch eh. Sa lalaki ng ano. No? Kaya niya yun, boy. Kaya niya yung soloin. Dami niyang pera eh. Oo. Pero kung hindi na ako, para sa akin hindi na ako sosyo. Oo. Mahirap Gawa na lang ako ikasosyo. ng bag. Ano, sa Pero akin. una, galing ka sa nag-iisa ka, ba't ka pa sosyo? Oo. Eh syempre, ang hirap din gawin yun na galing ka sa ganito, na bigla ka sumikat. So hindi mo alam wala kang advisor eh. Kasi kailangan may mga financial advisor yan, yung mga marketing advisor. Eh yung kaagad yung parang dumikit sa kanya. Sila Rosmar, di ba? Pwede rin. Na marunong. Pero mabigyan ka ng milyon. Eh, yun nga lang, baka di siya nakatanggi kasi binigyan siya ng bahay, binigyan siya ng Yung milyon. bahay, bigyan siya ng Hindi milyon. siya katanggi doon. Nag-offer na proposal. O di, Wala. Go. tuloy. Wala. GG. Diba, ang galing nila? Ang galing ng mga to ah. Oh, ito pa. Kanina sa billboard sa SLEX, nakita mo ba yun? Ano? Party list, nandun si Diwata. Party Sa kandidato? Oh, hindi ko alam. Party list, Party list? siya yung ginawang parang kasamang celebrity. Ano ba nang meron bang Anong party list yun? party list eh? Nakalagay. Sa election? May mag-election na ba? Ulit? Malapit Oo, na. malapit na. Oo. Ayun, nasa billboard si Diwata. Ano kayong party list yun? Hindi ko napansin. Meron na, hindi ko kilala yung dalawa niya kasama. Tatlo sila sa picture. Dalawa talaga hindi si ko kilala. Diwata, no? Okay ba? Wala, maganda yung ano sa kanya. Maganda yung ano. Maganda yung build up sa kanya Eh, sa social media. Kaya siya sumikat dahil sa mga vlogger. Dahil nga sa vlog. Dahil sa Lahat vlogger. naman ng Kung ano hindi eh. dahil sa vlogger, pare, hindi talaga siya mapapansin. Di ba, ano yung, di ba, yung na-experience natin. Pag-usapan natin na-experience natin nung pumunta tayo sa Diwata Pares. Sakto lang. Di ba? Sakto lang yung lasa. Sakto lang yung Sakto lasa. Sakto Pares, lang. Alam mo, mas sakto natuwa lang. ako dun sa lasa nung ano. Chicken. Hindi. Hindi, doon sa Pares, nung walang sabaw. Ako din. Oo. Nung Tapos, bagnet lang. nung nakita ko rin sa social media, isa yung yung na-experience natin sa mga na-experience Oh, yun yung mga nagpunta doon. Ang daming first timer. Oo. Di ba yun sabi ko, yung nandun tayo, sabi ko, feeling ko itong mga to first timer. Puro first Hindi ko pa natitikman yung Paris Pero ang So iniisip ko halos na, lahat ng nakausap natin, halos first first time. timer. So ibig sabihin, kahit ako, hindi na ulit ako pipila dun. Oo, pag naubos yung first time, lahat ng first time na yun, pag naubos Hindi yun, na ulit wala ako pipila dun. Hindi na ganun kadahaba Kasi- yung pila dun. Kasi hindi, kumbaga sa yung lasa ng Paris, hindi pa hinog. Yung parang hindi pa niya expertise talaga. Oh, malabnaw. Kasi hindi pa niya masyado na aaral naman yun eh. Kumbaga natutunan lang niya yun sa isang kaibigan eh. Yun ang kwento niya. Yun yung kwento niya. Oh. Natutunan niya sa kaibigan, Sabihin inadapt lang niya. Yun na din sa kaibigan. Pero chicken masarap. May marinade eh. Sarap na Masarap marinade. yung chicken. Oh. Masarap Yung Pares, yung chicken. piling ko masarap siya magtimpla nung una. Sa sobrang dami ng Dumami lang. volume, hindi na... Hindi mo na talaga Nilabnawan niya. Hindi na niya mache-check yung pinakalasa, no? Kasi ano yun eh, tsambahan na lang yun. Oh, Sa tsambahan. sobrang Pero dami. grabe ng negosyo ngayon, no? Pagpasikat ng negosyo ngayon, Boy, pagka sabi sa'yo, di ba, dati, nung pagka nagnegosyo ka, kakabit na kagad ng social media. Social media. Matik yan, boy. TikTok? Ay, puta sa TikTok, boy. Ang dali. Ay, daming vlogger ng FB? food vlogger. Pero, Puntang ka lang. meron ako, nabasa niyo ba yung status? Salamat po sa lahat ng food vlogger. Sino Nino, next? sino? Dahil, hindi, basta post to, nag-viral to. Salamat, ang nakalagay, salamat po sa lahat ng food Food vlogger. Dahil sa inyo, marami na kami nakainan na hindi masarap.
Sinasabi lang, parang sinasabi lang ng mga food vlogger na masarap. Oo, masarap. Totoo yun, totoo yun. Pag food vlogger ka, usually ayaw mo talaga manlait ng ano. So talagang palagi masarap. Sabihin mo lang na, sarap. Tapos ang ganda ng edit. So yung mga tao pupunta, hindi naman pala masarap. Hindi naman pala masarap. Masarap. Kailangan mo ng social media ngayon. Actually, yung mga bata ngayon, madali na nga ng buhay ng mga bata eh. Oo, grabe. Search na dati, library pa tayo. Di ba? Sa pag ano pa lang eh, sa pag-apply. Ang dali na ngayon boy. Hindi ka tulad dati po. Mamakaawa ka. Oo. Kaya nga ngayon, inaano ko, may topic ako sa live ko. Anong gusto nyo? Yung panahon ngayon, noon o panahon ngayon? Oo. Di ba? Ang daming gusto nila panahon noon kasi napakasimple. Napakasimple. Oo. Ikaw, maganda tanong yan. Ikaw, anong gusto mo? Yung panahon ngayon, noon o ngayon? Panahon noon o panahon ngayon? Mas gusto ko yung panahon ngayon. Panahon ngayon. Millennial na siya. Talagang, ano siya eh. Bakit? Ikaw muna, bakit? Ba't gusto mo yung panahon ngayon? Yun nga, kasi ngayon kasi madali na natin kasi may social media na. Social media. Before kasi, di ba, naabutan ko pa yung mga time na wala pa social media, yung mga keypad pa yung cellphone. Di ba, parang yun nga, pag mag-a-apply ka sa trabaho, parang pipila ka pa talaga eh. Tapos sa dyaryo ka makakita kung saan may hiring. Tama. Di ba? Tapos yung mga, alam mo yung sa mga TV, nilalabas doon yung screen na mabilis lang kung anong contact number, ganyan, mabilis ka mag-ano kung saan ka pwede mag-apply. Ngayon kasi, di ba, hiring kanya, sa online eh. Matatanggap ka online eh. Di ba? So, mas gusto mo ngayon kasi mas madali ngayon. Mas madali na ngayon. Ikaw pre, Bino? Ako, mas gusto ko ngayon. Bakit? Pero sa live ko, sinasabi ko, parang mas gusto ko noon kasi napakasimple. Pero mas gusto mo talaga. Pero ngayon, parang na-realize ko na mas gusto ko na yung ngayon. Di ba? Bakit nga? Parang easy na lang lahat. Parang ang ano ngayon eh, parang ang tatalino ng mga bata ngayon. kasi dati. Hindi naman sa'yo eh. Hindi naman sa kanila eh, sa'yo. Alam mo, bakit nasabi na gusto mo yung ngayon? Matatalino yung mga bata ngayon. Hindi, kasi bakit? Oo, kasi dati kasi iba pinapanood natin mga Mr. Bean. Alam mo yun? Oo, diba? Yung kasi mga pinapanood ng mga bata. Language. Yung kasi pinapanood ng mga bata ngayon sa YouTube, di ba? Oo, English na Straight sila. English eh. Ayun, ang sinasabi ko, mas gusto ko yung panahon ngayon para sa kanila. Oo. Sa sa'yo nga. Sa'yo. Diba? Para sa'yo. Para sa akin. Para sa'yo, sa buhay mo sa... Sa life. Bigla ako naguluhan. Ako muna. Ikaw naman, ikaw muna. Mas gusto ko pa rin yung ngayon ba? Ayun, no. Kasi marami ka na ngayon tools. Marami kang option lahat ngayon. ng gusto mo gawin. Marami kang option. Actually naman talaga boy, mas nakakalibang naman talaga yung social media eh. Tama. Sobrang nakakalibang. Ngayon, ang problema lang is paano mo gagamitin sa mabuting, sa makakabuti sa'yo. Kasi kung puro dami negative dyan, positive. So kung negative lagi ang paggamit mo ng social media, negative ang mangyayari sa'yo. Kaya dapat talaga ngayon, talagang kumbaga masarap o kumbaga parang advantage sa atin yung paggamit ng social media. Pero kailangan talagang mag-ingat. Mag-ingat talaga. Sobra. Depende yan sa paggamit. Kasi marami, lalo sa mga comment section natin, alam mo na may mga tao doon na mali ang paggamit ng social media. Masyadong negative yung mga sinasabi, negative yung nakikita. Tsaka ngayon, ang dami negative. Ngayon, ang dami scammer. Scammer. Di ba? Nagagamit nila yung scammer. Muntik-muntik na ako na-scam. Muntik ka na ako na-scam. Na-scam pala ako. Na-scam ka ba? Na-scam ka? Hindi, muntik lang. Muntik lang pa. Muntik lang. Yun nga, depende sa paggamit. Si Bal na-scam eh, 10-5, I love you 10-5. Hindi naman social media yun. Social media, di ba? Hindi, nag-ano din kayo. Pero sa social media, sa mga marketplace, ingat kayo doon. Kaya talaga ngayon, ang ganda ng advantage sa social media, pero talagang yun nga sabi ko, dapat maganda mo gamitin social media. Dapat wise ka. Wise ka. Di ba? Minsan naman madali na ma-detect yung yung mga Diba, ba't ka magbabayad online? Di ba madali lang ngayon? Diba? Ba't ka magbabayad online? Kung for example, bibili ka, ba't ka magbabayad online? Kasi may mga lousy pa rin na tao na talaga. Yun nga. So, nasa tao pa rin. Nasa tao pa rin kung paano yung gagamitin. Diba? Scam. Diba? Ako minsan, nagbabayad din ako online. Pag yung pera, kaya ko mawala. Pero yung malaki, kita tayo. Ako ng item. Kailangan ko makita yung item. Pero yung padala, alam mo na yun. Tayo, mga alam mo na yun eh. Mga ganun eh. Ba't ka bibili ng malay? Pero tsaka
Hindi gaya may mga seller naman talaga na ikunin mo yung legit check talaga. Makikita mo. Kailangan magpa-legit check ka. Makikita mo naman yun, di ba? Unang-una kung may FB page siya na maraming followers. Tapos may mga transaction na pinakita na alam mo na legit, di ba? Pero talaga kasi, actually, totoo naman yung sinasabi ng matatanda wala namang maluloko. Kung wala nagpapaloko. Kung walang magpapaloko. Pamahiin ba yan? Ha? Pamahiin ba yan? Hindi. Medyo pamahiin. Marami kang alam na pamahiin ba? Pamahiin. Galing mo ba yun pasok mo yun Ngayon ako pa iniisip paano ipapasok yung pamahiin. Pamahiin na yun, mga diba? ganyan. Alam mo pamahiin? Dami. Naniniwala ba kayo sa pamahiin, boy? Para sa akin kasi hindi pero kailangan mo na lang maniwala kasi yun yung turo ng mga matatanda. Oo, yun. Parang inadapt natin sa mga matatanda. Ano yung pamahiin na pinaniniwalaan mo? Yung bawal yung salamin sa tapat ng pintuan or bintana, ganon. Bakit? Pamahiin yan. Hindi ko alam, basta yun yung sinasabi nila. Bakit nga daw? Buta naman to. Pwede ba paano yan yung salamin? Kaya nga, yun yung kinakatakutan mo. Yun ang pinaniniwalaan mo. Bad energy? Ano daw? Energy? Bad energy? Creepy ng pwesto ko dito. Nakikita ko nakatingin sa akin. Bad energy. Ikaw, boy. Ano yung pamahiin? Sabi nyo, naniniwala kayo, di ba? Sabi mo ano yung pamahiin na naniniwala ka? Ako, yung ang dami, pero yung isa na lang yung pagwawalis sa gabi. Pag nagwawalis sa gabi, ano nangyayari? Parang pag alas 6 daw, di ba? Pag lumabas ng alas 6. Huwag ka na magwawalis. Bakit? Ano ba yun? Lalabas ba yung swerte? Lalabas yung swerte. Yun ang pinaniniwala mo? So hindi ka nagwawalis ng gabi? Hindi. Parang nakatatak na sa isip ko na... Hindi ka nagwawalis. Pwede ka magwalis, pero huwag mo ilalabas ng bahay, ng pintuan. Ganun ang pagkakaintindi ko dun Tapos yung magputol ng kuko sa gabi, hindi, parang pinaniniwalaan ko rin yun. So parang natatak na sa isip ko na... Actually, boy, sige, natatak sa isip. Bawal maligo sa gabi, maluluko, mga ganon, di ba? Naliligo ako sa gabi. Ako din naliligo ako sa gabi. Sa madaling araw, naliligo ako. Actually, hindi ako naniniwala dyan. Sa lahat ng pamahiin. Sa lahat ng pamahiin. Naniniwala ako sa lahat ng pamahiin na maganda yung swerte ka sa ganito, swerte ka sa ganito. Pag ginawa mo to, swerte ka sa ganito. Pero sa lahat ng negative, hindi ako naniniwala. Isa lang yung pinaniniwalaan ko. Hindi pa rin ako naniniwala, pero ginagawa ko. Ano? Magpagpag. Nakatawa. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala doon, pero ginagawa mo. Dahil sa takot ko, ginagawa ko. Parang yung nag-book ba ako sa cemetery, di ba, solo ko? Nagpagpag ako mag-isa. Hindi ko na siya minessage, hindi ko na... Kasi nung nag-solo siya, minessage niya ako kasi malapit sa amin yung pinuntahan ko. Ako, talaga naisip ko sa sarili ko, magpapagpag ako. Kailangan. Pero hindi ako naniniwala. Dahil naniniwala lang kayo at yung nasa paligid ko, bukang. Kaya nga, kasi yun, parang... Hindi kailangan yun kasi... Parang mapanatag lang yung sarili mo. Di ba? Kaya mo siya ginagawa, kahit na... tawag dito, kahit hindi ka masyadong naniniwala, so ginagawa pa rin. Parang sinunod mo yung mga nakakatanda, tapos para maging panatag din sa sarili. Ako naniniwala ako din mawawala. Kailangan mo magpagpag. Kasi nakita na ako talaga, may sa CR may itim na, may red na nakadamit na red na sumisilip sa alam mo yung damit na red? Sumisilip dun sa pintuan ng CR. Mga 2 araw, 3 araw ko nakita yun, gabi-gabi. Tapos ako naman kasi, di ba nakita ko na, sa bahay namin. Nakita ko na may pulang parang, damit ng pulang nakapaldang nakadress na sumilip ng ganun. Tapos pagpupuntahan, siyempre ako sisilipin ko yun para mawala rin sa isip ko kung ano yung nandun sa loob ng CR. Sisilipin ko, wala tao. Mga ilang araw yun, na ganun. Ako kasi kaya hindi ako naniniwala sa pamahiin. For example, yung walis tataboy swerte. Hindi ako naniniwala dun kasi hindi naman ako takot mawala ng swerte. Tapos yung sa kuko, hindi ako naniniwala doon kasi hindi daw ako naniniwala. Pero takot ako masundan talaga ng multo. Siguro maniniwala ka doon sa mga pamahiin na ayaw mo mangyari sa'yo. Pero malamang naman may sinuway kayong pamahiin. For example, ako, nagwawalis pa rin ako sa gabi. Naliligo ko sa gabi. Tama. Sa live ko, naghihino ko. Kasi hindi ako takot mangyari sa akin yun. Pero ayokong sundan ng multo sa bahay. Iligaw mo talaga yun. Talaga. Boy, talagang magpagpag ako. Kasi doon ako takot Siguro ganun lang. Pero hindi ako naniniwala. Yun nga yung sabi ng mga matatanda,
May mga behind na reason dyan na pag natulog ka ng basa buhok, sasakit ulo, maluloka ka. Maluloka daw. Ang explanation daw doon, mabubulag pa nga iba. Ang explanation daw doon, ayaw nung nanay nyo dati, mga nanay dati, na matulog ka kasi mababasa yung unan. Ganun nga yung mga sinasabi sa... Diba? Kasi, sino maglalaba doon? Diba? Yun yun. Diba? Yung mga, siguro yung nagwawalis. Parang gawa-gawa lang yung mga pamahiin. Gawa-gawa lang yung boy. Feeling ko lang gawa-gawa lang yun. Pero hindi gawa-gawa yung may susunod. Pero ano ko dyan, parang may nagsabi sa live ko niyan, nanggaling daw yung mga pamahiin niya sa mga Kastila. Oo. Yung aswang namana lang natin. Yung aswang galing din sa mga Kastila. Yung pananakot sa Pilipinas para hindi lumabas. Sa mga Pilipinas. Ginawang pananakot lang. Pananakot. Para hindi lumabas. Pasinin nyo lahat ng pamahiin, parang pananakot lang. Diba? Pananakot lang, mga aswang. Mga aswang, na pag ganito. Huwag lalabas sa gabi. Sama yung ganyan. Huwag ka, may buntes, bawal tumayo sa madami. Parang sa pintuan. Parang lumala lang yun kasi pinantatakot sa mga bata. Pinantatakot ng bata. Ayun nga yun yung pinagmulan nun, feeling ko lang. Kasi pare, sa dami-dami na nagwawali sa gabi, di naman lahat minalas eh. Kasi kung totoo yun, wala, nagwawali sa gabi, minalas, hindi naman eh. Ako naman, hindi naman ako malas, nagwawali sa mga gabi. Pati bago naman naging ganito yung mga tao, dumaan sa mga yung alam mo yung mga naghahunting-hunting pa ng mga aswang. Hindi, yung mga buhay, pagkatapos ng mga dinosaur era, mga Ice Age, di ba? Wala pa namang mga pamahiin eh. Sa dati, talagang, maaga pa yung gabi, mga alas 7, alas 8. Tulog na yung mga tao. Samantala ngayon. Anong oras? Alam mo ba, ngayon ito na napapansin ko kasi nagising ako ng alas 3. Pare, alas 3 ng umaga, may naglalakad na sa karsada namin, bagong ligo. Papasok na. 3 a.m., 3:30 ng umaga. Traffic. Kasi nga, siguro natatraffic sila, umalis sila ng maaga, mga bagong ligo. Papasok na sila sa trabaho. Ibig sabihin, wala nang buhay na ang Sa amin, kahit anong oras may dumadaan. Sa inyo, di ba? Sa kanila. Madaling araw, sa amin may tambay. Sa amin din, meron. Alas 2 ng madaling araw, uuwi tayo, may tambay. Pero ganyan, sa probinsya, ganyan pa eh. Maaga sila natulog talaga sa probinsya. Kasi, wala. Yung talagang probinsya. Yung mga sobrang probinsya. Siyempre, wala silang internet, wala silang Sa amin, alas 4, boy, bukas na tindahan. Ibig sabihin, may customer na sila nun, boy. Nang ganong oras, alas 4, no? Bakit ka nagbubukas ng alas 4 ng may mga tindahan nga, 24 hours eh. Tungin na, ba't na magto-24 hours kung di ka kumikita? Ibig sabihin, iba na ngayon mo. Iba na ngayon, talagang... Pati may mga trabaho na 24 hours nang may gising. Di ba? May mga trabaho na kasing na pang gabi. Dati kasi, sa umaga lang eh. Sa umaga lang umiikot yung... Ngayon may mga call center na, di ba? May mga panggabi na... Mga work from home na. Yung na-build up yung mga work from home, no? Dati talagang yung estudyante, sa school lang. Ngayon, pwede palang gawin yun. Ay, gawa na internet. Social media. Social media na, internet. Magandang title nila, social media at pamahiin. Pamahiin. Diba? Full na. Tapusin natin. So yun, dami namin na pag-usapan. Medyo late na ngayon. Actually, ngayon ay 2:30. 2:30 na, uuwi pa kami. So, tatapusin na namin yan. Thank you. Tapusin na ang aming podcast. Ang podcast. So, ulit. Pag-uusapan namin kung ano. Thank you sa panonood. Si Adventure Duck. Si Boss Bino. Subscribe yung mga channel nila. At lagi na kami mag-podcast. Masaya kami kasi wala si Bal. Walang gugulo. Walang negative vibes na nagsa-cellphone sa tabi ko, pare. Walang gumagana na tulog. Pumipikit-pikit. Miss ka na namin, Bal. Diyan ka na lang. Nasa kaman, diyan ka na lang. So, ayun, shoutout nyo muna sa mga tropa natin sa... Shoutout kay Malu Morris. Mac Belus. Nikki. Minukawa. Deisha. Joan. Kay Loki. Shoutout kay Loki. Si Loki, Maricar. Si Christine. Si Christine, si Rob Stark. Thank you sa inyong suporta sa amin. Sa lahat ng nanonood sa amin. Thank you. Uuwi na kami mag-ayaw namin. Abutin ng alas 3 dito kasi sobrang hati nitong place na to. Pasok papagpag kami, syempre. So, babu. Bye-bye. Babu na, babu.